Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Ayan. Okay. Sige, ulitin natin para may dating ha. Ready na ba kayo? O inaantok pa kayo? Sige, 1, 2, 3. Magandang hapon po sa atin lahat. Ayan. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabihin mo, magandang hapon. Sa katabi mo, sabihin mo, magandang lalaki ka at magandang babae ka. Hindi po yung joke. Totoo po yun. And kung kayo po ay bago dito, welcome po muli sa ating simbahan. At ngayon po ay tayo dadako na sa salita ng Panginoong Diyos. Magbubukas po tayo ng panibagong serye natin na pinamagandaan po natin na Faith Like No Other o yung pananampalataya na walang katulad. So dito po pag-uusapan po natin ang iba't ibang personalidad na merong pananampalataya na kakaiba o yung tinatawag na crazy faith. Sabihin mo sa katabi mo, crazy faith. So, kumusta ka ngayon? Pwede mo ba sabihin sa sarili mo, kumusta ka? Baba parang, kumusta ka, Ron? So, nung kinumusta mo yung sarili mo, ito ang kasunod kong tanong. Itaas mo ang kamay mo kung meron kang dumadaan ka sa pagsubok, sinusubok ang iyong pananampalataya. Pwede bang itaas natin yung sinusubok ang iyong pananampalataya ngayon? Yan, meron po. Yan. Sige, palakpakan po natin yung mga nagtaas. At yung mga hindi nagtaas, kumusta kayo? Gusto ko po i-encourage kayo. Kung ngayon ay hindi sinusubok yung pananampalataya kayo, ngayon, huwag po kayong mag-alala. Susubukin din po yung pananampalataya na meron kayo. And wala pong bilang Kristiyano, wala pong excuse, especially na subukin yung pananampalataya na meron po tayo. And sabi nga, ano ba yung pananampalataya? Ito yung being sure of what we hope for the things that we do not see. Ang pananampalataya daw po ay ito yung meron kang pag-asa sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. And what is that? It is the Word of God. Again, the Bible is a lot of promises na ibinigay po sa atin. At yung pangakong yon ay ito yung bagay how yung pananampalataya na meron tayo ay gumagalaw. Tama po ba? Kasi po yung paniniwala ay magkaiba po sa pananampalataya. Marami po pagka sinabi ko, naniniwala ka ba sa Diyos? Kahit saan po, marami pong magsasabi naniniwala ako sa Diyos. Yung iba naniniwala na ang Diyos ay isa lamang. Yung iba naman naniniwala na ang Diyos ay marami. Pineapple Diyos, buko Diyos, hindi, corny ano. Pero magkaiba po yun. Yan, marami po salamat dun sa tatlong tumawa. Pero if we understand, magkaiba po talaga yon. Parang tayo, nung una kang nakakilala na tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, dati ang alam mo si Kristo ay nandyan lamang at nakapako lang sa cross. Pero habang tumatagal, habang lumalakad ka, yung pananampalataya mo na ginawa ng Panginoong sa cross ng Kalbaryo ay tunay na nagbigay ng pagbabago sa iyong mga buhay. Kaya nga nagkakameron ng pagsubok na dati, we are one, di ba? Katulad tayo ng mundo. But now, we are alien of this world nung nagkameron ka ng pananampalataya kay Kristo. Alien? Alien. Lahat po tayo iba na. Di ba? Sino dito yung parang dati, pagka nakasama mo yung mga dati mong kasama noon, parang walang pagbabago. Parang ganoon. Pero ngayon, dahil Kristiyano ka na, may something na may mga ginagawa sila na hindi mo kayang i-contain because God the Holy Spirit is living in us already at tayo po ay tinuturuan, ginagabayan kung ano yung tama. And today, we will talk about
the life of Noah. Ayan, Moses na naman. Pag-uusapan natin ngayon yung buhay ni Noah na meron po siyang makabaliwang pananampalataya. That how he walked with God, truly, ito po'y kakaiba kung papaano niya po ipinamuhay ang kanyang buhay ng merong pananampalataya. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 6 verse 5 to 13 and Hebrew 11 verse 7. Sinasaad po dito na makita ng Panginoon na ang ginawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. Nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Kaya sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain at lilipunin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao ang nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos, siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japet. Napakasama ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos ang lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipunin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumalaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipunin ko sila kasama ng mundo. Hebrew 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo pero tinuring siyang matuwid ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoon, dalangin po namin na sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, sa aming pagsasaliksik sa buhay ni Noe, dalangin namin na maunawaan namin kung sino ka na aming Diyos na dakila. Dalangin namin kung ano yung pananampalataya na meron dito si Noe. Alam namin, Lord, na hindi ito dahil kung sino siya o kung ano yung abilidad na meron siya. But he sustained. He can do this extraordinary faith. It is because ikaw pa rin ang nagbigay sa kanya nito. Kaya dalangin namin, Panginoon, palalimin mo yung relasyon namin sa inyo, makapakinig kami sa iyo, at ang aming mapakinggan sa iyo, Panginoong Diyos, ito yung aming ipamamalakad sa aming mga buhay at patuloy kaming magkakameron ng malagong pananampalataya dahil ikaw ang Panginoong Diyos na nagbibigay nito. Dalangin namin na gabayan mo kami sa aming pagbubuli-buli ng sa iyong salita. In Jesus' name, as everybody say, Amen. So makikita po natin dito the background of our story. In the midst of the violent situation o in the midst na sobrang masasama ng sangkatauhan, ang pamilya po ni Noe o si Noe lang po yung lumalakad ng matuwid. And it seems like na ang lahat ng tao ay ito yung nangyayari. Ito yung ginagawa. Kaya sabi ng Panginoong Diyos dito, hindi maaari na ang mga tao ay patuloy na mabuhay kung ito yung kanilang gagawin. Remember in Genesis 1, ganon sinabi ng Panginoong Diyos na natuwa siya nung i-create niya ang buong mundo. And in the same time, sabi niya, it was good. At nung create niya yung tao, sabi niya nun, it was very good. Ganon siya natutuwa. At alam niya kung ano yung purpose at ano yung layunin ng mga tao. It is
to have a relationship with God, and not only that, but mamuno sa buong mundo. But again, after Genesis 3, nagkameron ng kasalanan sa umagitan ng, anong tawag doon? Ng serpent. And after the serpent, ito na po yung nangyari na patuloy at patuloy na nagkakameron ng kasalanan. Kaya po yung time na sinabi ng Panginoong Diyos dito na gandun siya naninibugho. Ganun siya na parang nalulungkot ako sa nangyayari. Kaya kailangan mangyari yung barko ay magawa. And in the midst of the situation na ang lahat ay ito ang ginagawa, dun pumasok yung craziest fate na meron si Noe, na despite na ito yung ginagawa ng mundo, pero siya ay manatiling gagawin kung ano ang inuutos ng Panginoong Diyos. And we know what happened sa Noah. Sino dito alam mo yung istorya ng Noah's Ark? Yon. Ito yung time na hinahabol na sila ng mga sundalo. Tapos pagdating nila sa dagat, kinuha niya yung kanyang baston at sabi ni Noe, hatiin ng dagat. Si Moses pala yun. Sinisigurado ko lang. Yung iba sabi, sino ba yun? Sinisigurado ko lang kung alam nyo talaga yung istorya. So, tanong, what is the craziest thing you have done for someone or something? Kasi pinag-uusapan natin yung craziest fate eh. Meron ka bang isang bagay na ginawa na craziest para sa isang bagay o sa isang tao? Napakinggan mo na ba yung word na tungkol sa pag-ibig? Dahil mahal kita, tatawarin ko ang lahat ng dagat at aakyatin ko ang lahat ng puno ng aratiris. Hindi. Papanigin ko ang lahat ng bundok para sa iyo. Narinig niyo na ba yon? And sabi ng iba, nung una lang magaling, nung bandang huli, hindi na. Or sama pa siguro sa material thing. Tanda ko po noon, meron nung bago nauuso yung mga iPad, meron po sa China, I think 15 years old, na bata, nagpatanggal siya ng kidney, binenta niya yung kidney niya para magkameron siya ng iPad. Anong ganon? It's a craziest thing. Or for us, ano yung craziest thing na ginawa mo dahil sa pananampalataya na meron ka? And siguro maraming naglalaro sa ating isipan. Pero ano ba yung ginawa ni Noe? Ano ba yung craziest faith na ginawa niya po in time of this? How can Noah faith be a model for our own walk with God? Una, faith to believe in the Word of God. Pananampalataya na maniwala sa salita ng Panginoong Diyos. In Hebrew 11 verse 7, sabi po dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Sinasaad po dito na meron pong babala at dahil sa pananampalataya ni Noe, siya po ay nakinig dun sa babala na sinasabi po dito. Kahit ito yung bagay na hindi niya pa nakikita. He moved by faith. So, ang tawag po dito ay yung divine faith to believe in the divine warning. O tinatawag nating babala. By faith, Noah being divinely warned of things not yet seen. It means ito yung moment na ito yung ginagawa ng mundo, pero si Noe ay nakakakinig siya ng babala na nagmumula sa Panginoong Diyos. God directly communicated with Noah about unseen things. Nung ang lahat ng tao ay nagpapakasaya sa kasamaan, may isang Noe na nalulugod ang Panginoong Diyos
Dahil si Noe ay nananampalataya sa kanya at nakikinig sa mga babala na meron siya. Na sinasaad ng Panginoong Diyos, Noe, dahil sa lahat ng tao, ikaw lang ang hindi gumagawa ng masama. Ikaw lang ang mabuti. Darating yung time, lilipulin ko sila sa pamamagitan ng ulan at ng baha. Pagka sinabi po natin dito sa Lukman, ang ulan ay hindi po imposible. Mamaya sobrang init, mamaya naman durok na ang ulan. Pero yung sitwasyon po ni Noe, ito po ay kakaiba dahil doon po sa lugar nila ay tunay na wala kang maaaninag kahit na hudyat na ito'y uulan. Pero you look, papaano nag-move si Noe? He not move in his 5 senses. Di ba alam niyo po yung 5 senses na meron tayo? Pwede ba magkameron ng reaksyon? Anong itsura mo pagka kay kumain ng maasim na manggang kalabaw? Di ba? May reaksyon, di ba? Pagka ikaw ay napaso ng kumukulong mantika, di ba? Pagka ikaw nakarinig ng bagay na hindi kaaya-aya sa iyong pandinig, sinabihan ka, ang pogi mo, ang ganda mo, anong reaksyon mo? Kakainis ka naman, di ako. Cute lang, huwag mo sabihin maganda. Ito, pagka nakaamoy ka ng isang masarap na pagkain, yung paborito mong pagkain, Mac chicken. Mac chicken ba yun? O Rasyon Kitchenette. O magdiwang, or kung ano pa. Di ba? Ano pa? Pandinig, pangamoy, panglasa, pandamdam, o yung kumukul. So, but Noah moved not in his 5 senses, but in 6 senses niya, which is by faith. He heard the word of God, and every time he heard the word of God, ito yung time na siya'y naniniwala at nagkikinig sa sinabi ng Panginoong Diyos. Sabi ko kanina, we are all alien. We are alienated in this world. Nung naging Kristiyano na po tayo, tunay po na yung paniniwala ng mundo ay hindi na po paniniwala na meron tayo. But the question po, sa ating pinagdadaanan, andun pa rin po ba na nakikinig po tayo at naniniwala tayo doon sa salita ng Panginoong Diyos na meron sa atin? Meron po si Noah, hindi lang po na divine warning, but also he has a holy fear. Dahil ganun po yung relasyon niya na meron siya sa Panginoong Diyos, meron po siyang takot na pagkabanal sa Panginoong Diyos. Iba po yung takot na natakot ka dahil nakakatakot, di ba? O may lumabas yung sa TV, yung may lumalabas yung na gano'n. Sa dako ba yon? Di ba may takot na gano'n? Or may takot dahil inilabas yung sinturon. O natakot ka dahil ginulat ka, huy! Gumising ka. Huwag kang matulog. Kunti na lang. And pero natakot ka, yung nagulat ka. Ito po, iba yung tinatawag dito. Sabi dito, it is a holy fear. Andun yung reverent, andun yung ni Noe na meron siyang pagtangi, pagmamahal doon sa Panginoong Diyos na meron siya. Kanina we sing song about ang Diyos ay dakila. Ay ako nang ituloy, baka mawala kayo, di ba? Pero every time, parang hindi ko alam kung paano niya ipinamumuhay ito. Pero I think si Noe, hindi siya ganun na tao na tunay na wala siyang bahid na kasalanan. Pero because of his faith to God, he understand na ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng kapatawaran sa mga kanyang mga nagagawang kasalanan. It is
banal na takot. May paggalang, may pangunawa. So parang bagang merong level. Sino dito, pagka yung kapatid mo ang tumawag sa iyo, sumusunod ka kagad? Hindi ano? Pero pagka yung nanay mo ang nagtawag sa iyo, sumusunod ka na agad, parang ganon. Ito, dahil alam niya na yung Diyos ay banal, Diyos ay dakila, ganun yung pagsunod niya sa Panginoon. Ibig po sabihin, faith start by receiving God's revelation, His word, direction, promise, or instruction. In the case of Noah, he received God's warning about what will happen in the near future, about things not yet seen. Noah's faith caused him to believe what God said. Yung pananampalataya po ni Noe ang nagbigay daan para po siya ay makinig sa sinasabi ng Panginoong Diyos. In our application, kailan po tayo nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos? Nandun pa rin po ba yung time natin na makinig sa Kanyang salita araw-araw? Kasi po yung communication, it's a two-way. Di ba po, pagka nakikipag-usap ka, dalawang way yan. Una, yung nagsasalita. Sino dito pagka nakikipag-usap ka, ikaw yung madalas magsalita? Or yung iba naman sa atin dito, pagka nakikipag-usap ka, ikaw yung gusto mo lang nakikinig ka. Sa relasyon po natin sa Panginoong Diyos, it's a two-way. Una, we pray, which is directed to Him. Kaya nga, in the end, in Jesus' name we pray, Amen. Diyos Ama, naniniwala kami sa iyo, marami pong salamat, gabayan mo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay. But in the second po doon, yung way naman po na tayo nakikinig sa Kanya. Sa ano pong paraan? Ito, during the time of preaching, we hear the Word of God. During the time we do our victory group. And in us, yung personal natin devotion sa Panginoong Diyos. Do we receive direction from the Holy Spirit? Andun pa rin po ba yung sensitivity natin na makinig sa Diyos na banal na Espiritu na namumuhay sa atin? Sino po dito magagalitin ka? Marami pong salamat at wala pong magagalitin dito. Huwag po kayo magagalit sa akin. Na parang may minsan dumarating pa rin yung time na sinasabi daw na ano ba susundin mo? Yung way mo o yung way ng Panginoong Diyos? Do we able to listen on what the Lord wants you to do? Andun pa rin ba na nakikinig tayo kung ano ang nais ng Panginoong Diyos na gawin sa ating mga buhay? Alam niyo po ba yung paboritong kanta natin nung hindi pa tayo Kristiyano? I did it my way. Ay, hindi alam nung iba. Di ba lagi yung hilig natin? Ginawa ko to, ako ito, ako ito, ako ito. Pero ang gusto po ng Panginoon, hindi mo yung ginagawa mo o yung gusto mo, but ang gusto ng Panginoon ay yung way at yung will na meron siya. Remember in the time of Jesus, sabi niya doon, ganun siya umiiyak dahil ayaw niyang, alam niya kung gaano katindi yung pagdadaanan niya sa cross ng Kalbaryo. Pero ano sabi niya? Ama, kung hindi ito, if it's your will, let your will be done. Our first point, muli, faith to believe in the Word of God. Si Moses po, naniwala siya sa mga bagay kahit ito po ay imposible. Pero dahil ito ay salita ng Panginoong Diyos, nakinig po siya. Ano yung mga pangako ng Panginoong Diyos na binigay po sa atin? Sino dito na-receive mo yung magandang pangako, yung si Jeremiah? Alam niyo po ba apelyado ni Jeremiah? 29:11 daw sabi noon.
Kasi pagka Jeremiah, ito yung paboritong verse, di ba natin? Ano sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope for the future. Philippians 1:6. He who began a good works in you will bring it to completion. There's a lot of promises in the Bible na pwede po natin panghawakan na ito po yung binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. But the question, do we still believing kahit yung mga sitwasyon na nangyayari sa atin parang imposible? Tanong ko ulit, sino dito yung may pinagdadaanan ka? Ayan, dumami na. Marami pong salamat for being vulnerable. Pero kaya ko po pinapataas yung kamay nyo to understand na hindi po natin kaya ng solo, kaya kailangan po natin ang salita ng Panginoong Diyos. Ito'y paniwalaan po natin na may mas magandang buhay po na ibibigay siya sa atin. Na kung sinong tatanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, ay may tunay na kaligtasan. Na kung sino ang naging Kristo, ay may tunay na pagbabago. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya yung dati kang magagalitin, wala na yon. Sabi mo, pinago ka na. Yung dating wala kang tiwala, parang hindi ka ganun magtiwala sa salita niya, hindi na, pinago ka na uli ng Panginoong Diyos. Ngayon, hindi ka na nagdadoubt, pero naniniwala ka sa Kanya. Kung ikaw yung dating makasalanan, because you hear the Word of God, it totally changed you. Second point na meron tayo, napahaba ako dun sa point number 1 natin, faith to obey. In reverent fear, constructed an ark. Sabi po sa Tagalog version, kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. In English version, sabi doon, in reverent fear, constructed an ark. Na sinasaad po dito, yung faith to obey niya ay nandun yung paggalang na may takot sa Kanya, kaya niya ginagawa yung bagay na ito. Yung sinasabi din, Noah acted in divine warning in regard to a flood that was not yet seen. And he did so in holy fear. Meaning that he paid close and reverent attention to God's instruction. Ang hirap po gumawa ng isang bagay, lalo na wala kang idea kung paano gagawin ito. Tama ba? Kaya nga yung iba ay karpentero, hindi sila mangingisda. Sige, ano natin. Ngayon po, ang dali na magluto kasi may YouTube na. Sino dito, hindi ka marunong magluto ng adobo? I-search mo. Adobo, paano magluto ng adobo? May lalabas na doon. Ilagay ang mantika, matututo ka na kagad. Hindi ka ganun handyman. Paano magkumpuni ng sirang electric pan? Makikita mo na po doon. Yung mga musikero, tama ba, di ba? Musikero pala, yan tumutugtog. Di ba may mga makikita tayo? Madali na po. Pero in this time, ang hirap pong gawin yung mga bagay na yon. Hindi lang po dahil walang YouTube. Pero bago po ito kay Noah. Sabi, paano ka gagawa ng barko? Ever since, hindi ka pa nakasakay sa barko at hindi ka pa nakakita ng barko. Ang matindi niyan, bakit ka gagawa ng barko? Ay wala ngang baha. Wala pang ulan. Pero dahil andun yung paggalang, yung takot, yung magandang relasyon sa Panginoong Diyos, andun po siya na willing gumawa at gawin yung bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoong Diyos. Sabi nga daw po, yung pakikinig, una, nakinig po siya, then lumakad po siya. And habang lumalakad siya, habang ginagawa niya,
patuloy at patuloy pa rin po siyang nakikinig. Sino dito yung may pagka-activator ka? Sinabi lang, itong gagawin natin, ginawa mo na lahat. Pero mali pala yung procedure at saka yung paano mo ginawa. Nagagawa naman, pagka-activator, medyo talagang nagagawa. Lalabas pa rin. Pero yung procedure, yung instruction, hindi po. Sabi ko, iniisip ko nga dito, paano pinuputol ni Noe ang mga puno noon? Na mayroong sukat na sinasaad dito. Sabi, basahin nga natin. Genesis 6:14-16. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. So sabi dito, matibay na kahoy, gawan mo ito ng mga kwarto, pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may pagsukat na 450 talampakan ang haba at 75 talampakan ang luwang at 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agwat ang kalahating metro ng dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko na 3 palapag at lagyan mo ng pintuan sa gilid. So, si Noe po dito, merong focus siya in how he is doing. Andun po yung konsentrasyon niya sa Panginoon na hindi lang po siya nakarinig, but andun yung totally dedication niya na step by step nakikinig siya sa pinapagawa ng Panginoong Diyos. May focus, may pag-iingat, yung attention niya ay nandun sa mga sinasabi ng Panginoong Diyos. Noah worked with God sa umagitan po ng reverent fear na meron siya sa Panginoong Diyos. Kumbaga, sino dito sumusunod ka o ginagawa mo yung bagay na yun dahil mahal mo at ginagalang mo siya? Parang ganon. Kaya sa mga lalaki, sino dito yung mga may asawa, taas mo ang kamay? Dito po sa church, hindi usong under. Amen ba yun? Parang walang sumasagot. Mga lalaking may asawa, niniwala ba kayo hindi uso dito ang under sa atin? Sumusunod ka lang dahil mahal mo at ginagalang mo siya. Kasi nung last young couple group kami nung kahapon, sabi niya, Pastor, totoo ba yung under? Hindi. Sumusunod tayo sa asawa natin dahil mahal mo siya at ginagalang mo siya. In the same time, ang babae, bakit nagpapasakop sa lalaki yan? Unang-una, dahil mahal niya ng Panginoong Diyos. That's why nagpapasakop siya sa Diyos. In the same time, sa ating mga asawang lalaki. There's a reverent fear na tinatawag. And in the same time, the obedience of Noe ay nandun. Alam niya, kilala niya kung sino yung Diyos. Na di ba kalimitan, when you hear the preaching sa iba, ito ang gagawin mo. Ito ka, ito ka, ito ka. Pero dito si Noe, hindi siya gumagawa dahil alam niya na ito yung kaya niya. Gumagawa siya dahil alam niya na hindi niya kayang gawin kung hindi niya kasama ang Panginoong Diyos. It's step by step. Tanda mo yung bago ka palang natututong maglakad? Di ba yung, siguro hindi mo natanda o nakakita ka. Di ba yung bata pagkaunang utay-utay, ganyan. Tapos paglalakad, gaganon ka agad. Kaya yung may nag-aalala para lumakad, utay-utay. Si Noe, ganon yung picture na makikita mo. Hakbang na ba ako? Puputulin ko na ba itong punong ito? Gano'ng kahaba? O sige, utay-utay lang. O ayan, babaksak na. 420 years. Ganun po si Noe. Patiently, waiting patiently na nakikinig siya sa Diyos. It is very careful kung paano niya sinusunod ang Panginoong Diyos. Sabi nga daw, nung nagawa po yung barko, para lang daw po itong
box ng shoe o yung box, kahon ng ng sapatos. Wala daw po itong manibela. Tama ba? May manibela ba ang barko? Wala daw po itong manibela or kung ano man. It's just only a box of shoe. Dahil ang Panginoong Diyos po yung nagbigay ng instruction. At ang Panginoong Diyos din daw po ang magpapatakbo ng barkong yon. The reason why Noah worked with God, it is because he heard from God. The reason why Noah heard from God, it's because he walked with God. And the question to all of us, every time we hear the word of God, are we willing to obey sa Kanya? Again, we're talking about the craziest faith. Sino dito handa ka na sasagutin ng Panginoong Diyos yung imposible mong pinapanampalatayaan na gagawin niya sa iyong buhay? Meron ba? Sige. Parang hindi kayo niniwala. Sino dito niniwala kang yayaman ka? Gusto ko pagkayayaman. Sino dito niniwala na magkakameron kang magandang future? Again, it should be based on the Word of God. Sabi doon, if you meditate my word day and night, you will be prosperous and successful. So yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin at sumusunod tayo sa Panginoong Diyos, hindi po imposible na maging prosperous and successful tayo. If we patiently na nag-obey po tayo sa Kanya at nakikinig po tayo sa Kanyang salita. Sabi po dito, if you cannot walk with God in the ordinary days of your life, it will be very hard for you to walk with God in the most challenging days. Sabi po dito, kung hindi mo kayang lumakad yung sa pang-araw-araw mo palang buhay na may pananampalataya, ano pa daw po yung darating, yung most challenging days na meron ka. Nagsimula po yung pananampalataya ni Noe sa magitan po ng pagkuha niya ng palakol. Itinabas siya po ang unang puno na kanyang pinatumba. And after po nun, for 120 years po, yun po yung ginagawa ni Noah. He listening to the word of God. Not only that, not only Noah, but also yung kanyang buong pamilya. Kaya daw po nung dumating yung matinding sakuna, hindi lang po niya ginawa yung barko, but also ipinitch na po ang salita ng Panginoong Diyos. He is faithful to proclaim God's word to ungodly people. That's why in Hebrews 11:17, by this he condemned the world. Sa paggagawa niya po ng barko, every time makikita siya ng mga tao, Noah, ano ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Ikaw pa yung nababaliw? Sira na ba ang ulo mo? Wala namang ulan para sabihin mo may bagyo. Para sasabihin mo magkakameron ng baha. Sabi nga ron. Tapos pupunta pa siya doon sa place na halimbawa, andyan yung nagiinuman, naggagawa ng mga kasamaan. Sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Darating na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Magkakameron ng baha at lilipunin ang lahat ng makasalanan. Siguro sabi ng mga tao sa kanya, baliw. Isa kang baliw. Hallelujah. Praise the Lord. Meron ba, namak na ba kayo? May mga ganun ba? Yung lahat, ito yung ginagawa, nagkokodiko. Halimbawa, estudyante kasi dito, estudyante. Yung lahat nagkokodikuhan. Pero ikaw, hindi ka. Binibigay na sa'yo, ito yung sagot. Ay ako. Letter A. Hindi, parang gano'n, parang nasusubok yung pananampalataya na meron kay ni Lord. I will obey. Kung ano yung inuutos mo, ito yung gagawin ko.
sa future mo. Parang graduate ka na ng college, pero parang, Lord, sabi mo, you give me a better life. Sabi mo sa iyong salita, meron kang magandang plano sa buhay ko, pero hanggang ngayon, ito yung sitwasyon ko. Are you listening to the lies of the enemy na parang, hindi, walang mangyayari dyan. Ito yung mangyayari sa iyo. Pero the word of God saying, merong magandang future sa iyo. Sa mag-asawa, hindi na kayo magkakaayos. Lagi na kayong mag-aaway, lagi na kayo masaya. Pero ang plano ng Panginoong Diyos ay magkameron ng pagsasama na ganap na siya yung maging sentro. But you know what? For 120 years, Noah continually listened and continually obeying God. Like that. As I end, hindi lang po meron siyang faith to obey, hindi lang po siya merong faith to believe the word of God, but he has a faith to wait. Sabi po dito sa Hebrews 11, verse 7, for the saving of his household and became an heir of righteousness that comes by faith. It is encouragement to all of us. Sino dito napapagod ka na dahil patuloy mong ginagawa yung sinasabi sa iyo ng Panginoong Diyos? Dahil patuloy kang nananampalataya na ang salita ng Diyos ay totoo at buhay. Pero it seems, pagka tinignan mo in your eyes, in your physical eyes, parang walang nangyayari. Your spiritual eyes, andun, talagang active. Lord, sabi mo, I will be salt and light. Every time ma-attend ka ng victory group mo, tinawagan mo, 100. Pero ang umattend, 4 lamang. Ikaw, si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Solo ko pa rin. Parang, Lord, totoo ba? Parang every time, yung sa sitwasyon mo sa iyong buhay, sabi, Lord, kakameron akong magandang buhay. Pero every time, ganun pa rin yung nangyayari sa inyo. Ako ka, sabi ko, what is the craziest thing? O what is the prayer? Ano yung prayer mo na tingin mo na imposible na ito'y pwedeng mangyari? Ang nais mo ng Panginoong Diyos ay matuto po tayong mag-intay sa tamang panahon ng kanyang oras. Naniniwala ba kayo na kayang sagutin ng Panginoong Diyos yung mga panalangin natin na imposible? Ganun ba kaintindi natin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sabi dito, umabot ng 120 years. Kung ako si Moses tuloy. Kung ako si Noah, pwede ko sabihin, Diyos, bakit pinabot mo pa ng 120 years yung aking pagdurusa? Bakit 120 years na ganun ako minamak ng mga tao? In no time na yun, siguro atingin kay Noah, parang pipitsugin. Minor lang. Hanggang sa bago siya makapasok dun sa tinatawag na barko. Pero after nung 120 years, doon mo marirealize na ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Hindi lang kay Noe, but sa buong sanlibutan. Bakit daw umabot ng 120 years? Kasi ang puso ng Panginoong Diyos ay nais niya pa rin yung mga taong gumagawa ng kasalanan ay magkameron ng pagkakataon na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. But again, hindi sila nakinig kay Moses, pero kay Noah. That's why nangyari yan. Pero makikita po natin dito, there's a reward. Una, salvation from destruction. Nagkameron po ng physical deliverance kay Noe at sa kanyang buong angkan sa pamamagitan ng barko. Hindi lang po yung pananampalataya ni Noe ay nag-benefit po siya, but ang kanyang buong sambahayan. Sabi ko nga, kung ano yung pananampalataya ni Noe ay naipasa niya sa kanyang mga anak. Ito yung hindi man niya naligtas ang buong mundo nung nag-preach siya. Wala pong sumama sa kanya. Pero sabi po sa Bible, ang kanyang mga anak
ang kanyang mga manugang at ang kanyang mga apo ay sumama sa kanya. In physical ay nagkameron po ng deliverance. Not only that, but namana po yung righteousness na meron sila and become an heir of righteousness that comes by faith. He keep on listening, he keep on doing, he keep on waiting, and in the time, sa tamang panahon, yung imposible po na hindi nakikita sa physical eyes ay nangyari po. Umulan po at pagkatapos ng ulan, nagkameron po ng baha at nalunod po ang sangkatauhan. Yung minamak na si Noe, ikaw ay baliw, ikaw ay merong tililing. Pero after dun, hindi ko lang po alam kung paano na, kung nakita ni Noe yung mga tao. Nalulunod kami, Noe, buksan mo ang pinto, buksan mo. Wala na, huli na ang lahat. Yung minority na ni Noe become a major. Nung siya po ay nag-step, nung lumabas na po siya ng barko. That time, sino pinakamayaman? Baka si Noe ng pinakamayaman nun. Sa kanya na ang lahat. Ay siya na lang natitira, di ba? Ganun po, paano umiikot yung pagiging Kristiyano na meron po tayo. Minsan tingin mo, sa mata ng tao, baliwala yung ginagawa mo. Basta mata po ng Panginoong Diyos, siya po ay nalulugod sa iyong ginagawa. Sabi doon sa Bible, it is impossible to, without faith, it is impossible to please God. Hindi po tinitingnan ng Panginoong Diyos yung galing, yung talento na meron ka, o kung paano ka namumuhay ngayon. But ang tanong po ng Panginoong Diyos, andun pa ba, ganun pa ba dependent ka sa Kanya? Minsan po kasi pagka naging Kristiyano na tayo, minsan nagawa natin yung disiplina na meron tayo, parang, hindi, kaya ko na to, Lord. Pero ano pong gusto ng Panginoong Diyos? Like Noe, step by step, hearing the word of God. Lord, paano? Sige, susunod po ako. 120 days na, ang hirap. Hindi, tuloy lang. In the end, there's a reward. And what's the reward? Again, the eternal life na binibigay po sa atin ng Panginoong Diyos. You know what happened to Noe po? In 1 Peter 3:20-21, sabi po dito, he who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it, only few people, 8 in all, were saved through water. Verse 21, and this water symbolizes baptism that now save you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. So makikita po natin yung arko ay sumisimbolo ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. That all of us are sinners. Pero dahil sa ginawa po ng Panginoong Jesucristo, meron pong kaligtasan na ibinigay po sa bawat isa sa atin. Can we all stand up and let us pray? Lord, thank you for today. Thank you for the message of your word. We pray that you will give us the faith to arise, faith to believe, faith to obey into you, God. Lord, it is impossible for us na tunay na magawa yung katulad ng pananampalataya na meron si Moses. But truly, your word, yung salita mo ay nagsisignificant, Panginoon, na hindi kaya ng isang tao na magkameron ng pananampalataya na malago.
But tanging magkakameron kami nito kung ito'y nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. And if you are that person that you feel like na sa sitwasyon ng iyong buhay ay tunay na nasusubok yung pananampalataya na meron ka. Pagka tinignan mo, parang, Lord, pagka pinagana ko yung katotohanan o yung facts, lahat ng mga nababasa ko sa Biblia na pwede mangyari sa akin parang imposible. But I believe, binibigyan ka ng pananampalataya ng Panginoong Diyos ngayon na maniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. If you're that person that you want to have a faith like Noah, na willing to listen, willing to wait, and willing to obey, I want to pray for you. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay kung gusto mo magkameron ng pananampalataya katulad ni Noah? Yes, yes. Lord, nakikita mo ang kamay ng bawat isa, saying, na Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya na hindi katulad ng pananampalataya ng iba. Pananampalataya na malago, pananampalataya na may tunay at magandang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos. I pray sa lahat ng mga nagtaas that they are like a tree planted in the stream of waters, that tunay na sila'y mamumunga sa oras ng kapanahunan at ang dahon nila ay hindi natutuyo. Lord, I pray nandun yung hunger nila for the spiritual growth na meron sila. Andun, Panginoong Diyos, yung maturity, the way they handle a situation and the way they look sa mga bagay na circumstansya na meron sila. Lord, thank you that even today, you're telling to them na tunay na mangyayari yung mga bagay na inaasahan nila. You said to your word that we are here to seek, to ask, and to knock. As we seek, we will find. As we knock, you will open the door. As we ask, it will be given. Lord, thank you that you see every hands na meron kami. At alam namin kung inaasam namin yung pananampalataya na kakaiba, ito ay bibigay mo sa kanila. Lord, open their spiritual eyes to see how good, how powerful you are, that in the midst of their situation, nandyan ka para mag-intervene, nandyan ka para magbigay ng katalinuhan, kagalingan, kaluwalhatian na nagmumula sa iyo. Lord, thank you, God. Ngayon pa lang, we understand. Ngayon pa lang, Panginoong Diyos, andito na yung confidence na meron kami. Dahil ikaw ang aming Diyos na willing ibigay ang aming mga pangangailangan. Lord, we want to worship you today, God. Like what happened to Noah, the great faith that he has, it is because he know who you are. Teach us, Lord. Turuan mo kami, Panginoon Diyos, na hindi namin pinapanginoon yung mga bagay na hinihingi namin sa iyo. But ang pinapanginoon namin ay yung Diyos na nagbibigay ng pangangailangan na meron kami. It talks about a good relationship. It talks about how reverent you are into our eyes. It talks about how powerful you are, our God, that despite of your greatness, you are willing na bumaba para sa amin at ipakita na ganun mo kami kamahal. Lord, thank you for the faith that you give to us. In Jesus' name. Let's sing.